Okay, balikan po natin itong sinasabi nitong ating mga kaibigan tungkol dito sa mukhang nagbago ng estratehiya itong US government. Apoy talagang sa totoo lamang ay natutuwa tayo dito sa input na to dahil ang biro mo, hindi na tayo kailangang magpatayan at tayo iaayos ng Amerika. Makuha lang nila ang kagustuhan nila o yung gusto nilang mangyari dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sila'y takot na takot dito sa ginagawa ng China na nasa soft touch tayo. Dahil alam niyo naman po ang mga Pilipino ay napaka madaling i-please. At siya pa nga pala kay Colonel Lim, no? Colonel, yung tinatanong mo sa akin ay kailangan magkita tayo. Dahil hindi ko pwedeng sabihin sa text yan. Ako. At yung mga kaibigan natin nagka-text ng mga importante ay kumare ay tawagan na lang nyo ako at makita na lang tayo. Kundi naman ay sabihin na lang nyo sa akin sa cellphone o kay sa aking landline sa 517-9218 or 215-7801 dahil hindi ko po kayo pwedeng sagutin sa text sa ganyang klase mga sensitibong mga input na tinatanong nyo sa akin. At tayo naman po ina-appreciate natin itong mga input ng ating mga kaibigan at kasama niyan ay let's give credit where credit is due sa mga kolumnista at mga patriotiko mga kababayan natin na ini-expose itong mga kalokohan at mga agenda nitong mga globalista. At very clear naman na marami nagulat kung bakit biglang-bigla ay naging drastic ang shift gear ng US government sa ating bansa. At very clear naman na nangingilabot na sila dahil sa napakarami ng transaksyon na ginawa ang China sa Pilipinas na ika nga ay alam niyo naman po ang sakit ng Pilipino ay mababaw ang kaligayahan natin. Madali tayong tumanaw ng utang na loob at yan ang gustong ma-neutralize ni Uncle Sam dito. At lagi natin ipa-factor, hindi lamang po si Uncle Sam. Dahil ngayon po sa mga panahon na to dati ay dalawa lamang po ang naghaharing uri sa mundo. Amerika at ang mga British. Ang mga Amerikano at mga British ngayon po ay troika po sila. Meaning US, British and the Israelis na ngayon po ay napakaraming mga transaksyon sa Pilipinas at sila po ang may control ng ating security ng airport at ng ating water system na dapat talaga ay may counter-intelligence tayo rito dahil hindi natin alam. Mali nyo naman po mga Israeli, hindi naman natin lahat ay hindi po naniniwala at walang kabilib-bilib sa mga Kristiyano yung mga yan. Lalong-lalo na kung yan ay mga matagal mo na makakilala at lalong-lalo na ako na naging amo ko ay mga Hudyo. Kaya sila ay mababait sa akin dahil alam nila na napapakinabangan nila ako. Pero sa ibang Pilipino, ibang Kristiyano, ay ang baba ng pagtingin nila sa atin. Yan po maliwanag. Dahil po, maliwanag po sa ginagawa po ni Uncle Sam ngayon at nitong Troika, ay they really want to establish and return to the Philippines through through several US bases. Yan po ang maliwanag dyan. At sabi ko nga sa inyo, babalik sila sa Clark, sa Subic, dahil po malalawak po yung mga base na yan. Dahil po yan naman mga yan, kaya naman umalis, hindi naman po dahil sa sila pinalayas ng ating mga senador na anti-bases. Nagamit po nila yung mga senador natin, pero the truth of the matter ay bago pumutok yung pinatubo, ay alam na po nilang mangyayari yan, kaya sila rin ang gumawa ng senaryo para sila kunyari mapalaya sa Pilipinas nang walang binabayarang tawag dito, danyos, ika nga. At yun na nga nangyari. Di mo, pagkatapos na nawala yung mga base militar, after several months, eto na, pumutok na yung pinatubo. Di na, sa takot nila na yung mga dating nilagay nila mga missile dyan, nung nakipagkuntsabahan sila kay dating Pangulong Marcos, ay despite na tinanggal na yung mga fuse niya, baka pumutok nga naman, yun ang kinatakot nila. At ngayon, bumabalik na naman at mas tinitibayin nila yung mga basing ilalagay nila sa Mindanao, lalong-lalo na po sa Zamboanga, na nandiyan po yung army base na ilalagay nila, yung General Santos na ginasusan po ng USAID ay napakalaki niyan, at yan po ang Air Force Base at napakalalim at maganda yung shelter ng
base na yan. At yung kanilang naval naman ay nadumpo sa Davao. At meron po tinatawag na forward basing o yung mga blocker na tinatawag, at yan po ay nandyan sa Palawan, nandyan po sa Basilan, nandyan po sa Sulu, at sa Tawi-Tawi. Kaya ang development po ng USAID din po dyan ay napakatindi. At sinasabi rin naman po yan ni Mrs. Kenny, ni Mrs. Brownfield, alias Christy Kenny, na sinasabi niya na at all cost, we will stay in the Philippines. At bon voyage, Madam Kenny E. Brownfield. Dahil very soon ay papalitan na po siya despite na maraming nagawang kabutihan para sa American government, hindi para sa Pilipinas. Itong si Christy Kenny. Ay, nako po. At very clear na sa forma ng ginagawa ng Amerika o ng Troika sa Pilipinas, lalong-lalo na nararamdaman nila na dahil sa ang in-check ang PROC ay galit na rin po sa Amerika. Kaya lang ay galit na nakangisi dahil nga po yung kanilang pera ay naipit sa Amerika na $1 trillion, $8 trillion, despite na sinasabi at ang nakalagay sa papel, government to government ay $1 billion lamang, pero sa private ay Diyos ko po, napakalaki. Kaya sinasabi nga, paglabas ng aircraft carrier ng China na manggagaling sa Russia na ilalagay sa China Sea. Yan na po ang signal na China is preparing for a bigger war, and that's with the American and meaning with the US, and vis-a-vis the US is preparing for the war against China. At yan po'y naisulat na for so long, at in the late 80s ay yan po'y lumabas sa mga pahayagan na sinulat ko rin po yan, at ngayon ay nagkakatotoo na po ang pangyayari. Dahil po, very clear, etong blocking force na ginawa ng Amerika sa Pilipinas ay maliwanag na ito ang paraan, at papasok na naman po tayo sa kagera ng walang kalaban-laban. Kaya nga po, timing na timing itong pagpunta ni Mia Arroyo na kailangan ay we can get what's due us from the Americans before it's too late. Before that war that will be engaged starting 2010 to 2012. Yan po maliwanag. At kasabay po yan ay baka magulat kayo, nakala nyo ang Russia ay makakalaban ng Amerika. No. Yun pong International Space Station, yung Endeavor, nandyan po sa Kalawakan, ay yan po ngayon ay joint project na ng US and America. At ito ay kontrolado po ng Earth Mission Control na meron din pong base sa Russia at sa Amerika, Australia at iba-iba pang kaalyado ng Amerika. And you will be shocked na meron din po silang tinatawag na Moon Mission Control. So, very clear na we are really, we should prepare for the worst, but we have to get what's due us. Okay, at yung atin mga librong Marcos, Legacy Revisited, Conspiracies and Controversies, at yung libro po na ating kaibigan na si Mark Texon na Puzzlers, The Economic Sting, ay mabibili nyo pa po ng bookstores nationwide. At kung wala na po sa mga bookstores na yan, ay make sure na tawagan nyo po yung aking opisina sa 817-0706. Kundi naman po ay sa atin mga landline na 517-9218 at sa 215-7801, at yung atin cellphone na 0922-897-3007.